Umutang ako ng 2019 sa bangko at yung gym na yan ang nagbayad sa utang ko. Oops, wait. Maaaring sabihin ko nga, kulang pag minsan yung pambayad ko sa utang ko sa bangko. Minsan may mga buwan mahina yung gym eh. Minsan may mga buwan abonado pa ako magbayad ng utang eh. Okay lang ba yun? Okay yun. Alam mo bakit? Kasi kung wala kang gym, kung wala kang negosyo, sa sariling bulsa ka manggagaling yung pambayad mo dun eh. 'Di ba? Ngayon, nakaraos ako, bayad siya ng 2024. May mga konting abono ako. Okay lang yun. Kasi napunta sa akin yung property after 5 years eh. 'Di ba? Okay lang yun kasi hindi mo naman 100% ng pinangbayad mo dyan sa utang mo na galing sa'yo. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na oo, maaring madali na lang sa akin magsalita ngayon kasi ang kinukuwento ko po sa inyo is yung personal experience ko. Hindi ako nagkukwento sa inyo ng bola, hindi ako nagkukwento sa inyo ng nakita ko sa ibang vlog or topic. Kwento ko to, storya ko to, kaya confident ako na ma-share sa inyo. Hindi lang yung failures, kasi yung failures kailangan nyo malaman yon para wag nyo nang gayahin. Pero yung mga success stories ko, hindi ako madamot na ikwento sa inyo. Para na sa ganun, yung road nyo, doon sa business nyo, whether gym yan or ano pa man, mas mabilis kayo ngayon makakapunta sa financial goal nyo.